alam kung bakit ako naririto ngayon. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang gabing ito. Ang gabing nagbago sa lahat. Pero alam ko kung ano ang nararamdaman ko habang nakatayo ako sa sulok ng Ayala Avenue, 11:30 ng gabi. Naka-designer coat na halagang 1 taon na sweldo ng ordinaryong tao at umiiyak ng patago sa harap ng isang lalaking hindi ko kilala. Hindi niya ako pinapansin. Hindi niya alam na nandito ako. Nakatayo lang siya sa ilalim ng matandang acacia tree, may gitara sa kamay at kumakanta ng kanta na tila sinulat para sa isang taong pinagpalit sa pera. Di ko inakala na ang puso ko'y magiging ganito para sa isang alaala na hindi nababalik ang boses niya. Hindi ko maipaliwanag. Parang may gumuguhit sa dibdib ko tuwing bumibitaw siya ng nota. Hindi siya perpekto. May pagkaraspang tono niya. Parang pinipilit ng lalamunan niyang magbigay ng higit sa kaya nito. Pero nandoon ang sakit, ang totoo, ang bagay na hindi ko mahanap sa mga concert hall na pinupuntahan ng pamilya ko, sa mga opera na pinipilit akong panoorin, sa mga gala kung saan ang musika ay accessory lamang, parang bagong relo o mamahaling alahas. Ako si Emilia Emily Madrigal. 22 taong gulang, tagapagmana ng Madrigal Hotels and Resorts, isa sa pinakamalaking chain ng luxury hotels sa Southeast Asia. Sa labas ng bintana ng aking kondo sa Makati, nakikita ko ang logo namin sa bawat sulok ng skyline. Sa airport, sa business districts, sa mga tourist spots. Ang apelidong Madrigal ay naka-emboss sa ginto sa bawat pinto ng aming mga suite. Pero ngayong gabi, gusto kong itapon ang lahat ng iyon palabas ng bintana. Gusto kong maging invisible. Gusto kong maging normal. Tumunog ang phone ko. Mama, hindi ko sinagot. Tumunog ulit at ulit at ulit. Pinatay ko, alam ko na ang sasabihin niya. Emily anak, nasaan ka? Si Congressman Villanueva nandito. Gusto kanyang makilala. Magandang opportunity ito para sa ating negosyo. Opportunity, palaging opportunity, palaging negosyo, palaging politics. Hindi na ako tao, asset na lang ako. Isang magandang display sa shelf ng aming dynasty. Nang tumingin ulit ako sa lalaki sa ilalim ng puno, napansin kong may ilang barya na sa gitara case niyang nakabukas sa semento. 100 piso. 20. 5 piso. May nag-iwan pa ng half-eaten sandwich, insulto na mistulang awa. Pero hindi siya humihinto. Patuloy siyang kumakanta, mga mata niyang nakapikit, parang wala siya sa mundong ito. Parang mas mahalaga sa kanya ang kanta kaysa sa gutom. At doon, sa sandaling iyon, nainggit ako sa kanya. Nainggit ako sa lalaking iyon na mukhang walang-wala. Pero mukhang mayroon siyang lahat ng bagay na nawala sa akin. 1 linggo ang nakalipas. Emily, narinig mo na ba ang balita? Si Jenna, ang aking executive assistant, ang nagsalita habang inaayos ang mga dokumento sa aking mesa. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon, pero minsan pakiramdam ko siya ang mas bata, mas buhay, mas malaya. Anong balita? Tanong ko. Hindi inaalis ang tingin sa laptop ko. Tinitingnan ko ang quarterly reports ng aming bagong hotel sa Cebu. Numbers, palaging numbers. Si Daniel Cruz, ang street musician sa Ayala. Viral na viral siya sa TikTok. Tumigil ang daliri ko sa keyboard. Daniel Cruz? Oo, yung lalaking kumakanta sa ilalim ng acacia tree tuwing gabi. May nag-upload ng video niya. Ang lakas ng hatak, grabe. Ang sabi ng mga netizen, yung boses niya raw parang kape sa umaga, parang yakap sa gabi. Kumbaga, authentic. Authentic. Isang salitang hindi ko naririnig sa mundong ginagalawan ko. At bakit ko siya kailangang malaman? Tanong ko. Pilit na casual ang tono. Tumawa si Jenna. Kasi Miss Madrigal, gusto siyang i-book ng marketing team para sa launch ng bagong wing ng Madrigal Makati. Yung live authentic campaign natin, perfect daw siya. Raw, real, hindi manufactured.
Natawa ako. Natawa ng mapait. Raw. Real. Hindi manufactured kung alam lang nila. Okay, sabi ko. I set up ang meeting. Meeting? Miss Emily, street musician po siya. Wala siyang manager. Wala siyang contact number. Punta po talaga tayo sa kanya sa kalye. Tumayo ako. Kinuha ang coat ko. Then let's go. Hapon noon nang makarating kami sa Ayala Avenue. Iba ang itsura ng lugar sa araw. Mas maingay, mas mabilis, mas... Totoo? Hindi ko alam. Baka gusto ko lang isipin na mas totoo ito kaysa sa gabi. Kung kailan nagtatago ang lahat sa ilaw ng street lamps at liwanag ng mga buildings. Pero wala siya doon. Hinahanap niyo po ba si Kuya Daniel? Isang batang lalaki. Mga 9 na taong gulang, basa ang buhok mula sa ulan kanina, ang lumapit sa amin. May dala-dalang sako ng plastic bottles. Oo, sabi ko. Kilala mo siya? Oo naman, taga-kanto lang po kami. Si Kuya Daniel, nasa may Luneta ngayon. May gig daw po siya doon, kaso bumagyo kanina, baka wala ng tao. Luneta, kilala ko ang Luneta. Pero hindi ko ito napupuntahan simula nang ako'y maging Miss Madrigal. Salamat, sabi ko. Nag-abot ng 500 piso sa bata. Tumanggi ang bata. Hindi na po. Sabi ni Kuya Daniel, kapag tumulong daw ng may kapalit, hindi na daw tulungan yun. Business na daw yun. Napatitig ako sa bata. Sa mga mata niyang malalaki, mapusyal pero malinaw. Anong pangalan mo? Tanong ko. Paulo po. Paulo, kunin mo ito. Hindi ito kapalit. Regalo ko sa'yo. Pambili ng pagkain. Matagal siyang tumingin sa akin. Tiningnan ang pera. Tiningnan ako. Salamat po, sabi niya sa huli. Pero hindi pa rin niya kinuha ang pera. Tumakbo na lang siya palayo, dala ang mga bote. Ang gulo ng batang iyon, sabi ni Jenna. Hindi, sabi ko. Siya ang unang taong tumanggi sa pera ko ngayong araw. Luneta Park, 4 p.m. Ulan. Nakakita kami ng maliit na crowd sa bandang gitna ng park. Mga taong nakatago sa mga payong, ilang estudyante, ilang naglalakad na nagtitigil sandali. At sa gitna nila, sa isang makeshift stage na gawa sa mga kahon at plywood, nakaupo siya. Daniel Cruz. Medyo basa ang kanyang t-shirt, jeans na may butas sa tuhod, tsinelas. Pero ang gitara niya, lumang matanda, sunog ang varnish sa bandang neck, pero alaga. Makikita mo sa paraan ng hawak niya sa daliri niyang naglalakad sa fretboard na parang naglalakad sa pamilyar na daan. Hindi siya kumakanta, nagsasalita siya sa crowd. Kaya yung kantang ito, para sa lahat ng nagtatrabaho ngayong araw na ito. Sa mga naglinis ng kalye na ito, sa mga nagtitinda ng fishball sa kanto, sa mga umuwi ng luhaan, mula sa interview na di nakuha. Alam ko ang pakiramdam. Araw-araw kong kasama yan. Tumawa ang ilan sa crowd. Pero hindi siya tumatawa. Seryoso siya. Kaya kung nandito ka ngayon at pagod ka na at feeling mo wala ng point, ito para sa'yo. Tumugtog siya. Isang simpleng chord progression. Tapos bumigkas ang boses niya. Di man ako mayaman, meron akong puso. Di man ako sikat, totoo ang tinig ko. Simple ang lyrics, parang nursery rhyme. Pero ang paraan ng pagkanta niya, parang sinisigaw niya sa mundo ang isang bagay na pinatay na ng karamihan. Tiningnan ko siya ng mabuti ngayon. Mga mid-20 siguro siya. Moreno. Maliit lang ang build, pero mato ng posture. May peklat sa kanang kilay. At ang mga mata niya, mapungay, malalim, parating may lungkot kahit ngiti ang nasa labi. Tapos, bigla siyang tumigil. Tumigil sa pagkanta, tumayo, at tumingin diretso sa akin. Nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong tumakbo. Gusto kong magtago. Pero nakatayo lang ako doon, naka-designer coat sa gitna ng ulan. Parang isang manikin na napadpad sa maling display window. Tumawa siya, hindi sa akin, sa crowd. May bisita tayo ngayon, sabi niya. Tinuro ako ng daliri ng kanyang kanang kamay na may kalawang na singsing. Tingin niyo,
Anong kanta ang bagay sa kanya? Naghiyawan ang crowd. Ikaw. Pa-cute. Kahit ano. Naku, sabi niya, lapit na ng lapit sa akin habang tumutugtog pa rin ang gitara. Mukhang mayaman tong si ate. Baka magalit ang security. Wala akong security. Sabi ko, pilit na normal ang boses. Tumigil siya sa paglapit. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa, ang coat kong Burberry, ang sapatos kong lubutan, ang relo kong Cartier na bigay ni Papa noong ako'y graduate. Oo nga, sabi niya, ngumiti ng mapang-asar. Mukhang ikaw ang security. Natawa ang crowd. Nanigas ako. Hindi ako sanay na pinagtatawanan. Sa mundo ko, ako ang nasa itaas. Ako ang nagde-decide. Ako ang may kapangyarihan. Pero ngayon, sa harap ng lalaking ito, pakiramdam ko'y isang bata akong napagalitan. Gusto mo bang kumanta? Tanong niya. Inabot ang gitara. Tumigil ka? Naku, galit. Sorry po, ma'am. Sige, aalis na ako. Tumalikod siya. Babalik na sa stage niyang gawa sa kahon. Hinte! Sabi ko. Tumigil siya. Lumingon. May offer ako sa'yo. Offer? Ngumiti siya ng nakakaloko. Ano to, teleserye? May aalukin kang pera para iwanan ko ang anak mo? Ano bang, joke lang, joke lang. Tumawa siya, pero hindi umabot sa mata. Ano ang offer? Gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong sabihin, ako si Emily Madrigal. At gusto kong kunin siya para sa aming campaign at... Pero biglang sumulpot sa isip ko ang itsura ni Mama. Ang itsura ni Papa. Ang mga mata ng Board of Directors. Ang headline, Madrigal, Iris, cavorts with street musician. Hindi ko kaya, hindi pa. Gusto kitang maging tutor, sabi ko. Tumawa siya ng malakas. Tutor? Anong ituturo ko sa'yo? Paano maging gutom? Gitara? Sabi ko, pilit na seryoso. Gusto kong matutong tumugtog. At gusto kong matutong kumanta, tulad mo. Tumigil ang tawa niya. Tiningnan niya akong mabuti. Bakit? Bakit ano? Bakit gusto mong matuto? Mayaman ka na. Anong pakialam mo sa gitara? Hindi ko masagot. Paano ko sasabihin na gusto kong maramdaman ang nararamdaman niya? Na gusto kong malaman kung paano siya nakakakanta ng ganoon, na parang handa siyang mamatay para sa kanta. Pero buhay na buhay siya habang ginagawa iyon? Gusto kong maging totoo, sabi ko sa huli. Ang pinakamalapit na katotohanan na kayang lumabas sa bibig ko. Nanatili siyang tahimik. Ang ulan, bumagal. Ang crowd, nagkanya-kanyang umalis na iinip na sa drama naming dalawa. Magkano? Tanong niya. Ano? Magkano ang bayad? Mahal ako, 1,000 kada oras. Natawa ako. Totoo. Sige. Seryoso ka? Seryoso. Tiningnan niya ang mga kamay ko. Mga kamay na hindi kailanman nagtrabaho ng husto. Mga kamay na mas sanay sa touchscreen kaysa sa calluses. Sige, sabi niya. Pero may kondisyon. Ano? Wala kang sasabihing pangalan mo. Wala kang kwento tungkol sa'yo. Kung gusto mong matuto sa akin, kailangan mong maging blanco, isang papel. Ako ang magsusulat sa'yo. Naguluhan ako. Bakit? Kasi, sabi niya, lumapit ng husto hanggang sa maramdaman ko ang hininga niya sa aking tenga. Ayaw ko sa mga taong dala-dala ang mundo nila. Gusto ko yung handang iwanan ang lahat para sa musika. Kaya, kaya mo ba? Tiningnan ko siya sa mga mata. Mga matang mapungay, malalim, puno ng misteryo. At doon, sa gitna ng luneta, sa ilalim ng ulan, sumagot ako ng oo sa isang lalaking hindi ko kilala. At sa proseso, tumanggap ako ng isang hamon na babaguhin ang lahat. Unang araw ng tutor session, masikip. Ganyan talaga. Masyadong mababa. Tumayo ka ng diretso. Sumasakit ang likod ko. Sanay ka na. Nasa isang lumang apartment kami sa Quiapo. Hindi ko alam kung saan exactly. Sinundo niya ako sa isang kanto, pinasakay sa jeepney at dinala rito. Hindi ko kilala ang lugar. Hindi ko kilala ang mga taong nakatingin sa amin
mula sa bintana. Hindi ko kilala ang amoy, amoy ng pritong isda, ng basura na hindi nakuha, ng sigarilyo at alak at pawis. Pero alam ko kung bakit ako nandito. Dahil sa boses niya, dahil sa kanta niya, dahil sa sandaling iyon sa Ayala Avenue nang umiiyak ako ng patago at siya ang nagbigay sa akin ng permiso na umiyak kahit hindi niya alam. Okay, sabi niya, inabot ang isang lumang gitara. Mas maliit ito sa kanya pero para sa akin mabigat. Unang araw hindi ka muna kakanta. Bakit? Kasi hindi mo pa kaya. Unahin natin ang pakikinig. Umupo siya sa silyang yari sa banig. Ako sa sahig, naka-cross legs, nagtataka kung bakit ako sumasang-ayon sa ganitong setup. Pakikinig? Oo. Lahat ng magaling na musikero, magaling muna mag-listen. Hindi mo pwedeng ibigay ang puso mo sa kanta kung hindi mo pa nauunawaan ang puso ng iba. Tumugtog siya, isang simpleng melody, parang kundiman pero may halong jazz. Hindi ko mapinpoint. Anong title? Tanong ko. Wala, sabi niya. Ginawa ko lang na ngayon. Ginawa mo lang? Oo, ganito kasi yan. Tumigil siya sa pagtugtog. Ang musika parang paghinga. Hindi mo kailangang planuhin. Dumating lang. Kaya nga siya totoo. Tiningnan ko siya. Sa liwanag ng isang bumbilyang nakasabit sa kisame, mukhang mas bata siya. Oo, mid-20s nga siguro. Pero ang mga mata niya, parang 40, parang 60. Parang nakakita na ng masyadong maraming bagay. Daniel? Sabi ko, ang unang beses na binigkas ko ang pangalan niya ng malakas. Tumigil siya. Bawal. Walang pangalan. Ikaw student. Ako? Teacher. Ganun lang. Nakakainis ka. Good. Kapag nainis ka, nafe-feel mo. Mas mabuti yung kaysa sa numb. Numb. Alam ko ang salitang iyon. Araw-araw akong numb. Numb sa pressure. Numb sa expectations. Numb sa sarili kong buhay. Okay? Sabi ko, Teacher, anong susunod? Ngumiti siya. Hindi yung ngiti niyang mapang-asar sa luneta. Iba ito. Mas lambot. Mas totoo. Susunod, kakantahin ko ulit. Pero this time, isasara mo ang mga mata mo. At hihinga ka ng malalim. At hahayaan mong pumasok ang kanta sa'yo. Hindi lang sa tenga, sa puso. Kaya mo ba yon? Sumara ang mga mata ko. At nagsimula siyang kumanta. 3 araw. Masakit na ang daliri ko. Normal yan, calluses. Pero pag nasanay ka, wala ka nang mafe-feel. Parang pagmamahal. Tumawa ako. Ang deep naman. Totoo. Tiningnan niya ang mga kamay ko. Ngayon may mga pula na sa dulo. Kumusta? Feeling mo may progress? Tiningnan ko ang gitara. Natutunan ko na ang basic chords. G, C, D, M. Hindi pa ako marunong mag-switch ng mabilis. Pero naririnig ko na ang simula ng isang kanta. Meron, sabi ko. Pero? Bakit ang lungkot ng mga kanta mo? Tumigil siya sa pag-aayos ng kanyang gitara. Tiningnan ako ng matagal. Sinong nagsabing lungkot? Lahat ng kanta mo parang may namatay. O may nawala, o may hinahanap. Tahimik siya. Sa labas, naririnig ko ang ingay ng Quiapo, ang tawag ng mga tindera, ang busina ng jeepney, ang radyo ng kapitbahay na nagpapatugtog ng novelty songs. May namatay, sabi niya sa huli, at may nawala, at may hinahanap. Hindi ako nagtanong pa. Ramdam ko na hindi pa oras, pero sa paraan ng pagsabi niya, parang binuksan niya ang isang pinto kahit puwang lang at hiningahan ako ng hangin mula sa loob. Kumanta ka na, sabi niya biglang bumalik sa normal na tono. Subukan natin ang Hallelujah, simpleng version lang. Hallelujah? Oo, pero hindi yung religious. Yung Leonard Cohen, tungkol sa broken hallelujah, sa pag-amin na kahit masakit, kahit hindi perpekto, kumakanta pa rin tayo. Tiningnan ko siya, parang ikaw? Parang tayo, sabi niya. Lahat tayo, broken hallelujah lang. 5 araw, hindi na ako umuuwi sa kondo ko sa Makati. Hindi ko masabi kay mama, hindi ko masabi kay papa.
Pero araw-araw, pagkatapos ng mga meetings ko, na siya ring dahilan kung bakit ako may karapatang lumabas mag-isa, dumadaan ako sa Quiapo. Nagtataka si Jenna. Miss Emily, sure ka bang hindi mo kailangan ng backup? Hindi. Sabi ko, personal ito. Personal? Oo. At Jenna, tiningnan ko siya ng seryoso. Huwag mong sasabihin kay Mama, kahit kanino. This is mine. Tumango si Jenna. Kilala ko siyang magsasabi kung kailangan, pero kilala ko ring magtitiwala kung kailangan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinili kong assistant. Ngayong gabi, may dala akong takeout Japanese food mula sa isang restaurant sa Greenbelt. Hindi ko alam kung kakainin niya, hindi ko alam kung matuwa siya. Pero gusto kong subukan. Ano yan? Tanong niya nang makita ako. Nasa labas siya ng apartment nila. Kanilang pala. May kasama siyang ibang lalaki, mas matanda, may tattoo sa braso. Pagkain? Sabi ko. Tiningnan ng kasama niya ang paper bag. Sushi? Shit pare, mayaman pala sugar mommy mo. Tumawa ang kasama niya, pero si Daniel, hindi. Tiningnan niya ako nang may lungkot, hindi galit, lungkot. Paolo, pasok ka muna, sabi niya sa kasama. Si Paolo? Ang batang nakilala ko sa luneta. Ah, siya pala yung pasok na. Sabi niya ulit, mas malakas ngayon. Pumasok ang bata, nagmamadali. Dala-dala ang plastic bottles. Sorry, sabi ko. Hindi ko alam na may kasama ka. Hindi mo alam kasi hindi mo tinatanong. Sabi niya, lagi kang ganyan. Dala-dala ang mundo mo, akala mo alam mo na ang lahat. Nalaki ang mga mata ko. Excuse me? Wala. Tumalikod siya. Umuwi ka na. Wala tayong lesson ngayon. Daniel. Bawal ang pangalan. Sigaw niya, lumingon. At doon, sa liwanag ng street lamp, nakita ko ang mga mata niyang namumula, hindi sa galit. Sa ibang bagay. Sorry, sabi ko ulit. Gusto ko lang magpasalamat para sa mga araw na ito, para sa pagtitiwala. Tumawa siya ng mapait. Pagtitiwala? Student, wala kang ipinagkatiwala sa akin. Hindi mo nga sinasabi ang pangalan mo. Tama siya. Kaya pala, sabi niya, lumapit. Ngayong gabi, magpapakita ka ng totoo o wala ng lesson. Ever. Nakatayo kami sa gitna ng kalye. Mga taong dumadaan, tumitingin. Nagtataka kung ano ang drama ng mayamang babae at batang kalye. Anong gusto mong malaman? Tanong ko. Lahat. Pero simulan natin sa pangalan. Ang totoong pangalan. Hindi yung fake ID mo. Wala akong fake ID. Pero naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang pagkatao kong dala-dala. Ang maskara. Emilia. Sabi ko. Pero tawagin nila akong Emily. Emily, ulit niya. Tiningnan niya akong parang unang beses. Maganda. Pangmayaman. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ngumiti siya, pero iba. Pasok ka na, mainit sa loob. At salamat sa sushi, pero next time tapsilog na lang. Mas marami, mas mura, mas totoo. 7 araw, natutunan ko na ang hallelujah. Hindi pa ako magaling. Pero kaya ko nang tugtugin ng buo, nang hindi tumitingin sa chords. At habang kumakanta ako, it's a cold and it's a broken hallelujah. Nakita ko siyang nakatayo sa sulok. Nakatingin, may ngiti sa labi na hindi ko ma-decipher. Ano? Tanong ko pagkatapos ng kanta. Wala, sabi niya, magaling ka na. Bakit parang malungkot ka? Tumawa siya. Hindi ako malungkot, natutuwa lang ako. Kasi may natutunan ka na. At ibig sabihin malapit na tayong maghiwalay. Nanigas ako. Maghiwalay? Oo. Ano sa tingin mo? Habang buhay ka bang mag-aaral? May hangganan ng lahat, araw-araw kang pumupunta rito. May pamilya ka, may trabaho ka, may buhay ka. Balang araw mauubos ang oras mo. At ako? Tumigil siya. Ako? Tanong ko. Ako, maiiwan dito, sa Quiapo, sa kalye, sa gitara.
Hindi ko alam ang sasabihin. Gusto kong sabihin hindi totoo iyon. Gusto kong sabihin, pero hindi ko masabi dahil totoo ang sinabi niya. May hangganan ng lahat at ang hangganang iyon mas malapit na kaysa sa gusto kong aminin. May isa pa akong kanta, sabi niya, biglang bumangon. Gusto kong ituro sa'yo, pero hindi para sa gitara. Para saan? Para sa'yo, para sa gabi na wala na ako. Daniel! Shh! Umupo siya sa harap ko, masyadong malapit. Malapit na maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Pakinggan mo! At kumanta siya. Walang gitara, walang accompaniment. Boses lang niya sa loob ng maliit na apartment sa gitna ng gabi ng Quiapo. Di man tayo nagkatagpo sa tamang panahon? Di man tayo pinagkalooban ng mundo? Alam kong sa puso ko, ikaw ang kanta na hindi mawawala. Hindi ko kilala ang kanta. Parang hindi naman sikat. Pero habang kumakanta siya, tumutulo ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Hindi ko maintindihan. Tumigil siya. Tiningnan ako. Emily? Sabi niya, ang unang beses na tinawag niya ako sa pangalan ko. Bakit ka umiiyak? Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang sabihin na umiiyak ako dahil sa wakas may taong kumanta para sa akin. Hindi para sa crowd, hindi para sa pera, hindi para sa viral video. Para sa akin. At doon, sa sandaling iyon, gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong sabihin ako, si Emilia Madrigal. Na mayaman ako. Na kaya kong bilhin ang buong gusali na ito kung gusto ko. Na kaya kong ibigay sa kanya ang mundo. Pero alam kong kapag sinabi ko iyon, mawawala siya. Magiging iba ang tingin niya sa akin. Magiging iba ang lahat. Kaya, tumayo ako. Pinunasan ng mga luha. Salamat, sabi ko. Para sa lahat. At lumabas ako. Hindi nagpaalam, hindi lumingon. Pero sa labas, sa gitna ng kalye ng Quiapo, narinig ko pa rin ang boses niyang kumakanta. Ang kanta na para sa akin, ang kanta na hindi ko na mawawala. 10 araw, hindi ako pumunta. Tinawagan ko si Jenna. Cancel all my meetings, magkakasakit ako. Miss Emily, may board meeting tayo bukas. Ang daming investors na darating from Singapore. Cancel, lahat. Ma'am, Jenna please. Tahimik sa kabilang linya. Tapos, sige, pero Emily, hindi na, miss. Kumusta ka na ba talaga? Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang telepono. Nasa kondo ako. Nakatitig sa ceiling. May gitara sa tabi ko. Pinili ko sa isang music store sa Mega Mall. Mahal, maganda, perpekto. Pero hindi ko magamit. Hindi ko magawang tumugtog. Dahil bawat beses na hawakan ko, naaalala ko ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga daliri. Ang paraan ng pagturo niya, hindi verbal, demonstrasyon. Ang pagdampi ng kanyang daliri sa akin, piniposisyon ang mga daliri ko, ang init ng kanyang balat sa aking balat. Hindi lang siya tutor at hindi lang ako estudyante. Pero ano ako? Ano tayo? Wala kami. Dahil hindi ko kayang sabihin ang totoo. At siya, hindi rin naman nagtanong. Parang tanggap niya na may lihim ako. Parang ayaw niyang malaman. Pero ngayong gabi, gusto kong malaman niya. Gusto kong tumunog ang phone ko. Hindi si Jenna. Hindi si Mama. Isang numero na hindi ko kilala. Hello? Emily? Ang boses niya. Ang boses na pumupuno sa kwarto ko. Kahit nasa kabilang dulo siya ng lungsod. Daniel, sabi ko. Ang pangalan na bawal pero ngayon ang tanging gusto kong sabihin. Kailangan kitang makita, sabi niya. Ngayon, please. Anong nangyari? Wala, gusto lang kitang makita. Bago matapos ang lahat. Anong matatapos? Tahimik siya. Please, sa Ayala, sa ilalim ng acacia tree. 12 midnight. Ibinaba niya. At alam ko na kailangang pumunta ako. Kahit anong mangyari, kahit ano ang sabihin nila, kahit ano ang mawala sa akin. Ito ang gabi na magbabago sa lahat. Gabi ng pagtatagpo. Hindi ako nagdala ng sasakyan. Hindi ako nagdala ng driver.
hindi ng bodyguard, hindi ng kahit na sino na makakapagsabi kay mama kung nasaan ako. Nagtaksi lang ako. Isang ordinaryong taxi na may amoy ng air freshener at sigarilyo. Nagmamaneho ng lalaking nagtatanong kung bakit mag-isa akong bumibiyahe ng hating gabi. Boyfriend niyo po? Tanong niya. Nakatingin sa rearview mirror. Hindi ko alam. Sabi ko totoo. Tumawa ang driver. Ang ganda niyo naman po, hindi niyo alam? Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa bintana sa mga ilaw ng Makati na nagiging malabo habang tumatagal ang biyahe. Ang ganda. Oo, maganda ako. Alam ko yon. Pero maganda ba ako para sa kanya? O maganda lang ako dahil sa mga damit ko, sa makeup ko, sa apelyido kong Madrigal? Ang Ayala Avenue sa hating gabi, ibang-iba. Tahimik, madilim. Ang mga skyscraper parang bantayog na natutulog. Ang mga puno naghahain ng lilim na parang kandungan. At doon, sa ilalim ng acacia tree, nakatayo siya. Hindi siya kumakanta. Hindi siya may dala na gitara. Nakatayo lang siya, nakatingin sa mga bituin na halos hindi makita sa liwanag ng lungsod. Tumigil ang taxi. Binayaran ko. Lumabas. Ramdam ko ang hangin, malamig, may halong amoy ng ulan na darating. Ramdam ko ang lakad ko sa semento, ang tunog ng mga hakbang kong masyadong malakas sa tahimik na gabi. Lumingon siya. Hindi siya ngumiti, hindi siya tumakbo papunta sa akin. Nakatayo lang siya, tiningnan ako parang iniimprinta ang itsura ko sa kanyang alaala. Salamat at dumating ka, sabi niya. Sinabi mong kailangan mo akong makita. Sabi ko, lumapit ng dahan-dahan. Anong nangyari? Tumawa siya, pero walang saya. Wala. Gusto ko lang malaman kung totoo ka ba. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya. Mas malapit kaysa sa dati. Mas malapit kaysa sa komportable. Pero hindi ako umurong. 5 araw kitang hinintay, sabi niya. 5 araw na pumupunta ako sa apartment, umaasang makikita kita. 5 araw na tumutugtog ako sa Ayala, umaasang maririnig mo. Pero wala ka. Para kang multo. Dumating ka ng bigla, nawala ka ng bigla. At ngayong gabi na ito, kailangan kong malaman. Tumigil siya, kinuha ang kamay ko. Hinawakan ng mahigpit, parang natatakot na baka mawala ako kapag binitawan niya. Kailangan kong malaman kung mahal mo rin ako. O ako lang ang may pakiramdam na ito. Nanigas ang lahat sa akin. Ang hangin, ang oras, ang puso ko. Daniel, hindi ko kaya ang isa pang araw ng pag-alinlangan. Sabi niya, ang boses niyang bumababa sa pagpigil ng emosyon. 5 taon akong kumakanta sa kalye. 5 taon akong natutulog sa bangketa. 5 taon akong nagkukunwaring hindi nasasaktan. Pero ikaw ang unang taong tumingin sa akin na parang tao. Hindi charity case, hindi viral video, hindi street performer, tao. At ngayong naramdaman ko na kung ano ang pakiramdam ng maging tao ulit, kailangan kong malaman kung tao ka rin ba para sa akin o isang pantasya lang, isang magandang multo na darating at aalis. Umiiyak na siya, hindi umiiyak na malakas, tulad ng mga lalaki sa pelikula, tahimik. Mga luha na dumadaloy habang nagsasalita siya, habang hawak-hawak niya ang kamay ko. At doon, sa ilalim ng acacia tree, sa gitna ng Ayala Avenue na tahimik at madilim, sinabi ko ang katotohanan na hindi ko kayang sabihin sa iba. Mahal kita, sabi ko. Tumigil ang mundo. Mahal na mahal kita, ulit ko, mas malakas ngayon. At hindi ito pantasya, hindi ito multo. Ako ito. Ako si Emily. At kahit anong mangyari, kahit anong sabihin nila, ikaw ang pinili ng puso ko. Hindi na siya nakapagsalita. Hinila niya ako papalapit. At doon, sa unang pagkakataon, naghalik kami. Hindi katulad ng mga halik sa mga pelikula na perpekto at cinematic. Ang halik na ito may halong luha, may halong takot, may halong pag-aalinlangan na baka bukas mawala na ang lahat.
Pero mayroon ding pag-asa. Mayroong pagtataya. Mayroong pag-amin na handa kaming masaktan basta't kasama ang isa't isa. Nang maghiwalay kami, tinitigan niya ako. Tinitigan ng husto, parang gusto niyang tandaan ang bawat detalye. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya. Ano? May dumating na offer sa akin. Record label. Gusto nila akong isign. Gusto nilang gawing album ang mga kanta ko. Nanlaki ang mga mata ko. Daniel, that's amazing! Oo, sabi niya. Pero hindi siya masaya. Pero may kondisyon. Kailangan kong umalis. Kailangan kong pumunta sa States. 6 months. Recording, promotions, tour, at bawal akong magkaroon ng distraction. Bawal ang girlfriend. Bawal ang anumang bagay na hahatak sa focus ko. Nanlambot ang tuhod ko. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sabi niya, hinawakan ang mukha ko na kailangan kong pumili ang pangarap ko o ikaw. Hindi ako makahinga. At ano ang pinili mo? Tumawa siya ng mapait. Hindi ko pa alam. Kaya nga tayo nagkikita ngayon kasi gusto kong malaman kung ano ang mas mahalaga sa'yo. Ang pangarap ko o ang pagkakaroon ko sa tabi mo? Galit na galit ako sa sandaling iyon. Galit sa kanya. Galit sa mundo. Galit sa record label na nagpapapili sa kanya. Pero higit sa lahat, galit sa sarili ko dahil alam ko ang sagot. Alam ko kung ano ang tama, pero hindi ko kayang sabihin. Daniel, sabi ko, pigil ang pag-iyak. Kung mahal mo ako, hindi mo itatanong yan. Alam mo na ang sagot. Paano kung hindi ko alam? Sigaw niya. Ang unang beses na narinig ko siyang sumigaw. Paano kung 5 taon kong hinintay ang pagkakataong ito? 5 taon ng gutom. 5 taon ng pagtataksil sa sarili. 5 taon ng pagkanta sa kalye habang ang mga kaklase ko sa conservatory ay nagko-concert na sa abroad. Paano kung ito na ang huling pagkakataon ko? At paano kung pag pinili kita, isang araw iiwan mo rin ako? Tumigil ako. Bakit mo nasabing iiwan kita? Dahil, tumalikod siya, hinampas ang puno ng akasya ng kamao. Dahil may lihim ka. Dahil araw-araw kang pumupunta sa akin na parang may tinatago. Dahil hindi mo masabi sa akin kung sino ka talaga. Paano kung malaman ko na ang totoo at hindi ko kayang tanggapin? Paano kung ang lihim mo, ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-commit ay mas malaki kaysa sa pagmamahal mo sa akin? Tama siya. Lahat ng sinabi niya, tama. At doon, sa gabi na iyon, gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong sabihin ako si Emilia Madrigal, na kaya kong suportahan ang pangarap niya. Na kaya kong bilhin ang record label na iyon kung gusto ko. Na hindi niya kailangang pumili. Pwede niyang maging pareho. Pero bago ako makapagsalita, tumunog ang phone ko. Hindi ko pinansin, tumunog ulit. At ulit, sagutin mo. Sabi niya, hindi lumingon. Ayoko. Sagutin mo, baka importante. Hindi importante, alam kong hindi importante. Pero kinuha ko ang phone at nang makita ko ang pangalan sa screen, nalamig ako. Mama. Emily, sabi ng boses sa kabilang linya, hindi na naghihintay na ako ang unang magsalita. Nasaan ka? Nasaan ka? Sinundo ka ni Jenna sa kondo mo kaninang umaga. Wala ka doon. Hindi ka pumasok sa board meeting. Hindi ka sumagot sa mga tawag ko. Nasaan ka? Tiningnan ko si Daniel. Nakatayo pa rin siyang nakatalikod, nakatayo sa lilim ng puno na parang isang anino. Ma, may kailangan lang akong ayusin. Ngayon na, Emily, umuwi ka o pinapahanap kita ng pulis. Ma, please. Alam mo ba kung sino ang nasa mansion ngayon? Si Congressman Villanueva, kasama ang anak niya, si Jacob, na handang mag-propose sa'yo. Handang ipagpatuloy ang legacy ng Madrigal. At ikaw, anak, ikaw ay naglalakad sa kalye, kasama ang isang... Tumigil siya. At doon, sa katahimikan, nalaman kong alam na niya. Alam mo? Bulong ko.
Alam ng lahat, Emily, may nag-upload ng video, ikaw, sa Quiapo, kasama ang isang batang kalye, nagtutugtog ng gitara, umiiyak. Ano ang iniisip mo? Ano ang iniisip mong mangyayari sa ating pangalan? Sa ating negosyo? Nawala ang lahat ng hangin sa akin. Video? Anong video? Ma, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko na masyado, kaya umuwi ka. Ngayon na. At kung hindi, ang boses niya bumaba sa isang tono na hindi ko pa narinig, malamig, kalkulado, brutal. Ipapasara ko ang lahat ng accounts mo. Ipapakulong ko ang lalaking iyon. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas kailanman. Ibinaba niya. Nakatayo ako doon, nanginginig, hawak-hawak ang phone, na parang sandata na ginamit laban sa akin. Lumingon si Daniel. Ano yun? Tanong niya. Wala akong masabi. Wala akong magawa. Ang mundo ko, ang mundong iniwan ko para sa kanya, bumabalik na parang tsunami. At ngayon, kailangan kong pumili. Pero hindi ako handa. Kailangan kong umalis. Sabi ko, Emily, kailangan kong umalis. Sigaw ko, ang luha ko ngayong tuloy-tuloy na. I'm sorry. I'm so sorry. Pero kailangan kong umalis ngayon. Tumakbo ako. Hindi ko na siya tiningnan. Hindi ko na siya narinig na tumatawag sa pangalan ko. Tumakbo ako palayo, papunta sa kalye, sumakay sa unang taxi na dumaan at umiyak ng umiyak hanggang sa hindi ko na makita ang acacia tree sa likuran ko. Isang linggo ang nakalipas. Nasa mansion ako, nasa kwarto ko, nasa gilded cage ko. Hindi ako pinapayagang lumabas. Hindi ako pinapayagang mag-phone. Hindi ako pinapayagang mag-internet. Si Jenna, pinagbawalan ding makipag-usap sa akin. Ang lahat ng staff may utos. Walang makakausap si Miss Emily. Walang makakaalam ng nangyari. Pero alam ko ang nangyari. Alam ko dahil narinig ko si Mama at Papa sa sala. Nag-uusap tungkol sa damage control. Alam ko dahil nakita ko ang news, Madrigal high-risk missing, family fears kidnapping. Bago ko pa pinatay ang TV sa kwarto ko. Kidnapping? Parang ako ang biktima. Parang hindi ako ang taong tumakas. Parang hindi ako ang taong nagdesisyon na maging malaya kahit sandali lang. At si Daniel? Wala akong balita. Wala akong paraan para malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Tinupad ba ni Mama ang banta niya? Nakulong ba siya? Nakuha ba niya ang record deal? Umalis na ba siya papuntang States? O nakaupo lang siya sa ilalim ng acacia tree, naghihintay sa isang multo na hindi na babalik? Miss Emily? Tumayo ako mula sa kama. Sa pinto, si Manang Fe, ang aming matagal ng kasambahay. May dala siyang tray ng pagkain. Manang, sabi ko, lumapit mo please. Kailangan kong malaman. May nabalitaan ka ba? Tungkol sa lalaki. Tiningnan niya ako ng may awa. Miss, bawal po. Please, Manang, ikaw lang. Ikaw lang ang pwede kong kausapin. Matagal siyang tahimik. Tapos dahan-dahan, nabalitaan ko po na may record deal, umalis na po papuntang Amerika. Kahapon lang. Nanlambot ako. Umalis na siya. Hindi na naghintay. Hindi na nagtanong. Umalis na para sa pangarap niya. At ako, naiwan dito. Salamat, sabi ko kay Manang Fe, bumalik sa kama at tinakpan ang ulo ng unan para hindi niya makita ang pag-iyak ko. 3 linggo, pinayagan na nila akong lumabas. Pero may kasama. Laging may kasama. Si Jenna o si Manang Fe o si Kuya Ronald na bodyguard at palaging may itinerary, palaging may dahilan. Punta tayo sa spa, ma'am. Meeting with the wedding planner, ma'am. Fitting ng gown, ma'am. Wedding planner, gown. Hindi ako engaged. Pero ayon kay Mama, engaged na ako. Engaged sa ideya ng kasal kay Jacob Villanueva. Engaged sa merger ng Madrigal at Villanueva Corporations. Engaged sa isang buhay na hindi ko pinili. Emily, anak, sabi ni Mama isang gabi, habang nagdi-dinner kami na 3 lang, siya, si Papa, at ako. Masaya ka ba? Tiningnan ko siya, si Margarita Madrigal, ang babaeng bumuo ng empire mula sa wala.
Ang babaeng hindi kailanman nag-smile ng hindi kalkulado. Ang babaeng mas mahal ang brand kaysa sa anak. Masaya ka ba, ma? Tanong ko balik. Tumawa siya. Ako? Ako ay successful. Iyon ang mas importante. Paano kung gusto kong maging masaya hindi successful? Tumigil si Papa sa pagkain. Si Papa ang lalaking laging tahimik, lasing o wala. Ngayon, sober, present at nakikinig. Emily, sabi ni Mama, ang boses niya bumababa sa isang tono na parating nagbabanta. Ang kasiyahan ay luxury at hindi ka afford mag-luxury. Ikaw ay madrigal at ang madrigal nag-aalay. Nag-aalay ng oras, ng dugo, ng personal na kaligayahan. Para sa pangalan, para sa legacy. At kung ayaw ko, wala kang choice. Tumayo ako. Laging may choice, ma. Laging may choice. Emily, lalabas ako. Bawal! Tumingin ako kay Papa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagkatinginan kami. At sa mga mata niya, nakita ko ito, pagkakaintindi. O baka awa, o baka pagod na siya ring makipag-away kay Mama. Let her go, Margie! Sabi niya mahina. Ricardo, huwag kang makialam. Sabi ko, let her go. Tahimik, napakatahimik. Tapos, sige, lumabas ka. Pero tandaan mo, Emily. Tiningnan ako ni Mama nang diretso, ang mga matang parating galit ngayon, punong-puno ng pait. Kapag lumabas ka ng pintuang iyon, wala ka nang babalikan. Wala nang madrigal. Wala nang inheritance. Wala nang pangalan. Magiging wala ka. Tiningnan ko siya. Tiningnan si Papa. Tiningnan ang dining room na pinagtagpuan ng maraming desisyon na hindi akin. At lumabas ako. Sa labas? Malaya ako. Malaya. Walang pera. Walang credit card. Walang sasakyan. Walang bahay. Ang damit ko, ang suot ko lang. Ang phone ko, pinatay nila. Ang lahat ng contact ko, blocked. Pero malaya ako. At ngayon, kailangan kong hanapin siya. Pero nasaan siya? Amerika? May contact ba siya doon? May paraan ba para maabot siya? Wala akong alam. Wala akong plano. Pero meron akong isang bagay. Ang alaala ng kanta niya. Ang kanta na para sa akin. Ang kanta na hindi mawawala. At meron akong isang lugar na pupuntahan. Ang Ayala Avenue. Ang Acacia Tree. Baka nandoon pa rin siya. Baka hindi pa siya umalis. Baka hinihintay pa niya ako. Tumakbo ako. Mula sa Forbes Park, tumakbo ako papuntang Ayala. Ang sapatos ko, mga lubutin na hindi na ako pag-aari. Ang sakit sa paa. Ang coat ko, mainit. Pero tumakbo ako. Dahil kung nandoon siya, kung hinihintay niya ako, kung may pag-asa pa. Pero nang makarating ako, wala siya. Ang Acacia Tree nandoon pa. Pero walang tao sa ilalim nito. Walang gitara. Walang boses. Walang Daniel. Nakatayo ako doon. Nanginginig, hinahabol ang hininga. At naramdaman ko ang lahat ng pag-asa kung nawala. Tapos narinig ko ito. Isang boses. Hindi sa harap ko. Sa likuran ko. Sa isang building. Sa isang screen. Tumingin ako. Sa isang digital billboard sa gilid ng kalye, may advertisement. Isang record label. Isang album cover. Ang mukha niya. Si Daniel. Ang album title, The Girl Under the Acacia. At sa ilalim, ang kanta na pinakaunang itinuro niya sa akin. Ang kanta na para sa akin. Napatulala ako. Niyakap ang sarili. At doon, sa gitna ng Ayala Avenue, sa ilalim ng Acacia Tree, nawala na siya. Umiyak ako ng malakas. Umiyak ako ng parang walang bukas. Umiyak ako para sa lahat ng bagay na nawala. Para sa lahat ng bagay na hindi ko pinili. Para sa lalaking umalis, para sa pangarap niya. At sa proseso, iniwan ako sa mundong pinili kong iwan para sa kanya. Pero habang umiiyak ako, narinig ko ang kanta. Ang kanta niya, tumutugtog mula sa billboard, tumutugtog sa buong kalye. At sa gitna ng kanta, may isang linya na hindi ko napansin dati. Isang linya na bago. Isang linya na sinulat niya para sa parting ito ng kwento. Kung nawala man ako sa iyong piling, hanapin mo ako sa kanta. Doon ako nakatira.
Doon ako maghihintay hanggang sa muli. Tumigil ang pag-iyak ko. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang kwento. Nasaan man siya, anuman ang nangyari, nararamdaman ko ito. Hindi pa tapos. At kung hindi pa tapos, may gagawin pa ako. Kailangan kong hanapin siya. Kailangan kong ipaglaban ito. Kahit wala na akong pera. Kahit wala na akong pangalan. Kahit ang mundo ay nasa likod ko, handa akong harapin ang lahat. Para sa kanya. Para sa amin. Para sa kanta na hindi mawawala. 1 buwan ang nakalipas. Nagtrabaho ako. Unang beses sa buhay ko, nagtrabaho ako ng totoo. Hindi yung work na board meetings at ribbon cutting ceremonies, totong trabaho. Nag-apply ako bilang waitress sa isang dinner sa Quezon City. Yung may uniform na nakapin ang pangalan. Yung may manager na sumisigaw kapag mali ang order. Yung may sweldo na minimum wage na ubos agad sa renta ng maliit na apartment at pagkain. Pero masaya ako. Hindi ako masaya na parang sa pelikula. Masaya ako na totoo, na may purpose, na bawat araw may ginagawa ako na para sa akin. Hindi para sa pamilya, hindi para sa legacy, para sa akin. At habang nagtatrabaho ako, hinahanap ko siya. Hindi madali. Wala akong resources, wala akong connections, pero meron akong determination. At meron akong isang bagay na natutunan ko kay Daniel, ang musika. Bawat gabi, pagkatapos ng trabaho, pumupunta ako sa open mic nights. Sa mga bar sa Maginhawa, sa mga poetry slam sa Makati, san man may tugtog, nandun ako. Hindi para mag-perform, wala pa akong lakas ng loob, pero para magtanong, para makinig, para maghanap ng kahit anong balita tungkol sa kanya. At isang gabi, nahanap ko. Hindi siya, pero ang kanyang kanta. Nasa isang bar ako sa Malate. Isang lugar na madilim at mabaho ng sigarilyo at beer. May tumutugtog na banda. Mga college kids. Mukhang beginners. Pero ang kanta nila... Kilala ko ang kanta. The Girl Under the Acacia. Ang kanta niya, ang kanta namin. Tumayo ako mula sa upuan, lumapit sa stage. Hinintay na matapos ang set. "Excuse me," sabi ko sa lead singer, isang babae na may pink na buhok at tattoo sa leeg. "Saan niyo natutunan niyang kanta?" Tiningnan niya ako. "Anong pakialam mo?" "Please," sabi ko, ang boses ko nanginginig. "Mahalaga, sinong nagturo sa inyo?" Tumawa siya. "Hindi kami nag-aral. YouTube lang. Viral na viral, yang kanta na yan. Si Daniel Cruz, American tour niya ngayon, sold out. Pero yang kanta, months ago pa lumabas. Pinakahit niya. YouTube, viral, sold out." Nanginginig ako. Nanginginig sa galit, sa lungkot, sa pagkakaiba ng mundo niya at ng mundo ko. May contact ba kayo sa kanya?" Tanong ko. "Ha? Ate, sikat na sikat yon. Hindi mo maaabot yon. Bakit fan ka?" "Hindi ako fan." "Hindi lang fan. Pero paano ko sasabihin? Paano ko i-explain ang kwento namin sa isang estrangerang may pink na buhok?" "Salamat," sabi ko at lumabas ng bar. Sa labas, umuulan. Hindi ko dala ang payong ko. Pero hindi ako tumakbo. Naglakad ako sa ulan. Naiisip ang lahat. Sikat na siya. Wala na ako. Ang layo na ng narating niya habang ako'y nagsiserve ng kape sa dinner. Paano ko siya hahanapin ngayon? Paano ko siya maaabot? Pero habang naglalakad ako, may naramdaman ako sa bulsa ko. Ang gitara pick. Ang gitara pick na binigay niya sa akin noong 7th araw ng lesson. Ang pick na may initials niya, DC. Na sinabing, "Para sa'yo, para kapag naggitara ka, naaalala mo, na kaya mo." Hinawakan ko ito ng mahigpit at doon, sa gitna ng ulan, naisip ko ang isang bagay. Hindi ko kailangang hanapin siya. Kailangan kong ipakita sa kanya na ako'y nandito. Kailangan kong gawin ang bagay na pinagsamahan namin. Kailangan kong kumanta. Pero hindi pa ako handa. Hindi pa ako ganoon kagaling. Pero mayroon akong isang bagay na pwede kong gawin ngayon. Sumulat ako ng kanta. 2 buwan. Ang kanta ko, hindi maganda. Hindi katulad ng sa kanya. Pero totoo,
Tungkol sa akin, tungkol sa kanya, tungkol sa acacia tree, tungkol sa Quiapo, tungkol sa pag-ibig na nawala pero hindi namatay. At isang gabi, naglakas loob ako. Nag-sign up ako sa open mic night sa isang maliit na cafe sa Maginhawa. Ang tawag nila New Voices Night. Para sa mga beginners. Para sa mga taong tulad ko, kinabahan ako, sobrang kinabahan. Pero habang hinahawakan ko ang gitara, ang lumang gitara na binili ko sa pawn shop para sa halagang 1 buwan kong sweldo, naalala ko siya. Naalala ko ang sinabi niya. Ang musika, parang paghinga, hindi mo kailangang planuhin. Dumating lang, tumugtog ako at kumanta ako. Nawala ka na sa piling ko, pero nandito ka pa rin. Sa bawat kanta, sa bawat tinig, sa bawat luha na pumapatak sa gitara. Hindi ako tumingin sa crowd, nakapikit ako, pero narinig ko sila ang katahimikan, ang pag-intindi, ang pagrespeto. At nang matapos, may palakpakan, hindi malakas. Pero totoo, bumaba ako sa stage, uminom ng tubig, at doon may lumapit sa akin. Isang lalaki, may edad na, may daladalang business card. Miss, sabi niya, gusto mo bang mag-record? Independent label kami. Pero totoo, para sa mga kwentong tulad ng sayo. Tiningnan ko ang card. Authentic Records. Natawa ako. Authentic ang salitang iyon ulit. Salamat, sabi ko. Pero hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Hindi ko alam ang sagot. Pero alam ko kung ano ang kailangan kong gawin muna. Kapag nahanap ko na siya, sabi ko, ang lalaking sinulat ko ang kanta kapag narinig niya ito, kapag alam niyang hindi ako sumuko, tumango ang lalaki. Sige, pero tandaan mo, inabot niya ulit ang card. Ang musika, hindi lang para sa taong hinahanap mo, para rin sa'yo, para sa pagkatao mong hinahanap. Umalis siya at ako, naiwan doon, hawak ang gitara, naiintindihan sa wakas ang sinabi ni Daniel noon. Ang musika, hindi lang para sa ibang tao. Para sa'yo rin, para sa paghinga, para sa pag-iral. 3 buwan. May nangyaring kakaiba. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa diner, may pumasok na customer. Naka-hoodie, naka-shades, naka-mask. Pero may daladalang gitara case. Hindi ko pinansin. Maraming ganyan sa diner namin, mga musikerong galing sa gig, naghahanap ng midnight snack. Pero nang mag-order siya, narinig ko ang boses niya. Hindi ako sigurado, pero parang, ano po ang order niyo, sir? Tanong ko, hindi tinitingnan ng mukha niya. Kape, sabi niya. Tsaka yung signature niyo, yung pancake. Tumayo ako. Tiningnan siya ng diretso. Ang mga mata niya, kahit naka-shades, kilala ko ang mga mata na yun. Ang hugis, ang paraan ng pagtingin. Pero hindi pwede. Nasa Amerika siya. Sold out tour. Sikat. Wala na dito. Sandali lang po. Sabi ko, bumalik sa counter. Ang puso ko pumapalo ng mabilis. Pagbalik ko, wala na siya. Naiwan lang ang bayad sa mesa. At isang napkin, may sulat. Magaling ka na, pero kulang pa sa emotion. Try mo ulit bukas. Same time. Nanginginig ang kamay ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Siya iyon. Sigurado ako. Pero bakit? Bakit siya nandito? Bakit siya nagtatago? Bakit? Tumakbo ako palabas. Hinanap siya sa kalye. Pero wala na. Wala na siya. Pero mayroon akong napkin. Mayroon akong sulat niya. At mayroon akong bukas. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Nagpaalam ako. May emergency? Hindi ko alam kung paniniwalaan nila ako, pero wala akong pakialam. Pumunta ako sa diner ng 11:30 p.m. 1 oras bago ang same time na sinabi niya. Umupo sa parehong table. In-order ang parehong bagay. Kape at pancake. At naghintay. 11:45. Wala pa siya. 11:55. Wala pa. 12 pa ikaw. Tumunog ang bell sa pinto. Lumingon ako. At doon siya. Hindi na naka-hoodie, hindi na naka-shades. Siya.
Si Daniel, nakatayo sa pintuan, basa sa ulan, tingin na tingin sa akin na parang hindi makapaniwala na nandoon ako. Tumayo ako. Daniel, tumakbo siya papunta sa akin, hindi siya huminto. Hinila niya ako papalapit at naghalik kami. Hindi tulad ng unang halik. Ito, mas desperado, mas matagal, mas puno ng lahat ng buwan na nawala, lahat ng araw ng paghihintay, lahat ng gabi ng pag-iyak. Nang maghiwalay kami, pareho kaming umiiyak. Akala ko, sabi niya, akala ko hindi ka na darating. Akala ko wala ka na dito, sabi ko. Akala ko nasa Amerika ka. Akala ko, uta tua amawandidia, fong. Umurong ako, sabi niya. Ang boses niyang nababali. Nung nasa airport na ako, nung papasok na ako sa plane, bigla kong naalala ang mukha mo. Ang mukha mong umiiyak nung umalis ka. At naisip ko, paano kung hindi na kita makita ulit? Paano kung ang record deal, ang fame, ang lahat? Paano kung wala nang saysay kung wala ka? Daniel, tumakbo ako palayo sa gate. Sabi niya, tumatawa ng umiiyak. Tumakbo ako palabas ng airport, hinanap kita. Pero wala ka na sa mansion, wala ka sa kondo, wala ka kahit saan, hanggang sa narinig ko ang kanta mo. Napatigil ako. Anong kanta? Sa YouTube? The Boy Under the Acacia? Ang ganda, Emily. Ang sakit. At doon ko nalaman. Hindi ka sumuko. Hinahanap mo pa rin ako. At kung hindi ako sumuko, kung hinahanap pa rin kita, baka may pag-asa pa. Tinitigan ko siya. Tinitigan ang lalaking iniwan ko. Ang lalaking iniwan ako. Ang lalaking ngayon ay nandito. Sa harap ko. Totoo, buhay at umiiyak dahil sa akin. May record deal ka pa? Tanong ko. Wala na. Sabi niya, ngumiti ng mapait. Iniwan ko. Para sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Daniel, ang pangarap mo. Ikaw ang pangarap ko. Sabi niya, mahigpit na mahigpit ang hawak sa mga kamay ko. Ikaw, ang musika, kaya kong gawin kahit saan. Pero ikaw lang ang hindi ko kayang mawala. At doon sa diner na maliit at ordinaryo, sa gitna ng gabi at ulan, niyakap ko siya. Niyakap ko siya nang mahigpit, nang parang ayaw kong bitawan kailanman. Pero alam naming pareho na hindi pa tapos ang kwento. May mga bagay pa rin kailangang ayusin. May mga consequences. May mga taong hindi magiging masaya sa pagbabalikan naming ito. Pero ngayong gabi, wala kaming pakialam. Ngayong gabi, kami lang. At ang musika. At ang pag-ibig na hindi namatay kahit ilang buwan na pinaghiwalay. Linggo pagkatapos, nagkita kami ulit ni Mama. Hindi sa mansyon. Sa isang public place, ang lobby ng isang hotel na hindi sa amin. Gusto kong pantay ang laban. Gusto kong wala siyang home court advantage. Emily! Sabi niya. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Mukha kang mahirap. Mahirap na ako, Ma? Sabi ko. Iniwan mo akong wala. So, oo, mahirap na ako. Tumawa siya. Akala mo ba madali para sa akin? Akala mo ba gusto kong gawin yon? Tama ang ginawa mo, Ma. Kailangan kong matuto. Kailangan kong malaman kung sino ako nang wala ang Madrigal. At tiningnan niya ako ng diretso. Sino ka? Tumahimik ako. Tapos, ako si Emily, mahilig sa musika, nagmamahal ng isang musikero at handang ipaglaban ang nararamdaman ko. Musikero? Ngumiti siya ng mapait. Ang lalaking iyon, iniwan ka para sa career niya. Hindi, sabi ko, mahigpit ang boses. Bumalik siya, iniwan niya ang career para sa akin. At ngayon, ano ang plano niyo? Mamalimos sa kalye? Ma, sabi ko lumapit. Hindi mo gets? Hindi mo talaga gets? Pero okay lang, hindi na kita kailangan intindihin. Ang kailangan kong malaman mo lang ay ito. Hindi ako babalik sa Madrigal. Hindi ako magpapakasal kay Jacob. Hindi ako magiging asset mo, pero tumigil ako. Kinuha ang isang envelope mula sa bag ko. Ano yan? Demo, sabi ko, ng kanta ko. At ng kanta namin. Gusto kong iparinig sa'yo. Hindi para sa'yo, para sa akin. Para malaman mo kung ano ang nawala mo nang pinili mong itapon ako.
Iniwan ko ang envelope sa mesa at lumabas. Hindi ko alam kung pinakinggan niya. Hindi ko alam kung naintindihan niya. Pero alam ko, isang bagay lang ang alam ko, malaya na ako at kasama ko ang taong mahal ko. At kahit anong mangyari, kahit saan kami dalhin ng musika at ng buhay, kami magkasama. At hindi na kami maghihiwalay. Umaaga na nang magising ako, hindi sa alarm, hindi sa ingay, kundi sa tunog ng gitara. Nandoon siya sa bintana ng maliit na apartment namin sa Quezon City. Hindi na sa Quiapo, pero hindi pa rin magara. Sapat lang, para sa amin, sapat na. Si Daniel, naka-boxers lang, walang shirt. May kape sa isang kamay, gitara sa kabilang kamay at kumakanta ng bagong kanta na hindi ko pa naririnig. Di man tayo mayaman, meron tayong isa't isa. Di man tayo sikat, totoo ang tinig natin. Tumawa ako. Nakaw na lyrics? Lumingon siya, ngumiti. Homage, sa unang kanta kong natutunan mong appreciate. Umupo ako sa kama. Tiningnan siya, ang lalaking iniwan ng Amerika para sa akin. Ang lalaking ngayon ay nagtuturo ng gitara sa isang community center sa Tandang Sora, kumikita ng sapat at masaya. Masaya. Hindi perpekto, pero masaya. May balita ako, sabi niya. Inilapag ang gitara, lumapit sa akin. Ano? Narinig ng isang producer ang demo natin, yung Akasha. Gusto nilang i-record, pero kondisyon. Gusto nila tayong dalawa. Duet, raw, real, authentic. Nanlaki ang mga mata ko. Daniel, hindi pa tapos? Sabi niya, umupo sa tabi ko. May isa pang offer, galing sa Madrigal Records. Nanigas ako. Ano? Tiningnan niya ako ng seryoso. Si mama mo, Emily, narinig niya ang demo at gusto niyang i-sign tayo under Madrigal. Pero may kondisyon. Alam ko na. Alam ko na bago pa niya sabihin. Ano? Tanong ko pa rin. Kailangan daw niyang makipag-usap sa'yo. In person, sabi niya sorry raw. Hindi ako makapaniwala. Si Mama. Si Margarita Madrigal. Nagsusorry? Ano sa tingin mo? Tanong ni Daniel. Tiningnan ko siya. Tiningnan ng maliit na apartment namin. Ang mga gamit na second hand. Ang gitara niyang lumang-luma. Ang kape na 3-in-1. Tapos tumawa ako. Tumawa ng malakas. Tumawa ng parang walang bukas. Anong nakakatawa? Tanong niya. Naguguluhan pero ngumiti. Lahat. Sabi ko. Lahat ng ito. 1 taon lang ang nakalipas, nasa mansion ako. Nagpaplano ng kasal na ayaw ko. Nagpapasalamat sa mga regalong hindi ko gusto. Ngayon andito ako, sa apartment na maliit. Kasama ang lalaking minahal ko ng palihim. At ngayon, ang mama kong hindi kailanman nagsusorry. At gusto kaming isign. Gusto niya kami. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ako. Kinuha ang kamay niya. Ibig kong sabihin, sabi ko, napupunta tayo doon, hindi para sa kontrata, hindi para sa pera, pero para sa akin, para sa closure. At pagkatapos, sabi ko, lapit na ng lapit sa kanya, kakanta tayo, kahit saan, kahit sa kalye ulit, basta magkasama. At naghalik kami, hindi na desperado, hindi na takot, kundi sigurado. Sigurado sa isa't isa. Sigurado sa bukas. Mansyon. Huling pagkakataon. Nagkita kami ni Mama sa library. Hindi sa dining room na puno ng tensyon. Hindi sa sala na puno ng bisita. Sa library kung saan noon, pinagbabawalan akong pumasok dahil mabaho ang kamay ko. Ngayon, ako ang nagpresenta. Ma, sabi ko, nakaupo sa harap niya, si Daniel sa tabi ko, hawak-hawak ang kamay ko. Tiningnan niya kami, matagal, tahimik. Ang mga matang dati puno ng galit, ngayon, pagod, luma. Naintindihan ko sa wakas, hindi siya masamang tao. Siya ay takot. Takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan, tulad ng takot ko noon. Emily, sabi niya, mahina, narinig ko ang kanta mo. Alin? Lahat.
Yung sa YouTube, yung demo, pati yung kanta mo sa open mic night na nirecord ng isang customer. Tumigil siya. Magaling ka. Mas magaling kaysa sa inakala ko. Salamat, ma. Hindi. Sabi niya, tumayo, lumapit sa bintana. Hindi lang basta magaling, may laman, may puso. Hindi tulad ng mga kanta sa mga party natin noon. Hindi manufactured. Tiningnan niya si Daniel. Ikaw, sabi niya. Ikaw ang nagturo sa kanya? Opo, sabi ni Daniel, respeto sa boses. Pero siya ang nag-aral. Siya ang nagbigay ng puso. Tumawa si mama. Tawa na parang iyak. Puso. Palaging puso. Akala ko pera ang kailangan. Akala ko power. Pero ikaw, anak. Tiningnan niya ako. Pinili mo ang puso. At ngayong wala ka na sa akin, mas masaya ka. Mas buhay ka. Kaysa sa lahat ng taon na kasama kita. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ng kamay niya. Ma, sabi ko, pwede namang pareho. Pwede namang may puso at may pera. Pwede namang magkaroon ng career nang hindi iniwan ng pamilya. Pwede namang tumigil ako. Tapos, pwede namang mag-start ulit. Tiningnan niya ako. Mga matang may luha. Start ulit? Oh, hindi bilang Madrigal Harris at Dragon Mother, kundi bilang magkaibigan, bilang nanay at anak. At kung gusto mo, tiningnan ko si Daniel, ngumiti bilang manager ng banda namin. Kung gusto mo, tumawa siya, tawa na totoo. Manager? Ako? Wala akong alam sa musika. Pero alam mo ang negosyo, sabi ko. At kami, alam namin ang musika. Pwede. Tiningnan niya kami pareho. Si Daniel at ako, ang mahirap na musikero at ang anak niyang pinagtakwil. Ngayon magkasama, magkasundo. Masaya. Sige, sabi niya sa huli. Sige, pero may kondisyon. Ano? Lagi kayong kakanta sa Madrigal Makati, sa anniversaries, sa events, libre para sa pamilya. Tumawa ako, deal! At doon, sa library na noon ay simbolo ng pagkakulong, nagkamay kami. 3 tao. 3 pinagtagpo ng musika. At ng pag-ibig, 1 taon ang nakalipas. Nasa entablado kami. Hindi sa kalye, hindi sa bar, pero sa isang concert hall. Puno. Hindi sold out. Hindi pa kami ganun kasikat, pero puno ng tao. Mga taong kilala ang kwento namin. Mga taong nakarelate, mga taong naghanap ng authentic. Si Daniel sa gitara. Ako sa mikropono. At ang kanta namin, Acacia, ang finale. Bago kami magsimula, tiningnan ko siya. Tiningnan ang lalaking minahal ko sa ilalim ng puno. Ang lalaking umalis para sa pangarap pero bumalik para sa akin. Ang lalaking ngayon ay asawa ko na. Oo, asawa. Isang simpleng kasal sa City Hall. Si Jenna at si Paulo. Ang batang ngayon ay scholar na ng isang music school, ang Witness. Si Mama, nandoon, umiiyak. Si Papa, sober, nag-smile ng totoo. At ngayon, dito kami. Mag-asawa, magkabanda, magkasama. Ready? Tanong niya. Ready, sabi ko. At tumugtog kami. Sa ilalim ng acacia, doon tayo nagkita. Ikaw ang musika, ako ang kwento at tayo ang kanta. Habang kumakanta ako, tiningnan ko ang crowd. Ang mga ilaw. Ang buhay na ginawa namin mula sa wala. At naalala ko ang gabing iyon sa Ayala Avenue. Ang gabing umiiyak ako ng patago. Ang gabing narinig ko ang boses niya. Ang gabing nagbago ang lahat. Ngayon wala nang tinatago, wala nang lihim, wala nang takot. Nang matapos ang kanta, tumayo ang crowd. Palakpakan, sigawan. At sa gitna nito, hinila ni Daniel ako papalapit. At sa harap ng lahat, naghalik kami. Hindi na kailangang magtago. Hindi na kailangang magkunwari. Kami na. At ito ang aming musika. Ang musika ng Hotel Hi-Res at ng street musician. Ang musika na hindi mawawala. Epilogo, Acacia Tree, ngayon, bumalik kami minsan sa anibersaryo ng unang pagkikita namin. Umupo kami sa ilalim nito. Si Daniel may gitara. Ako, nakasandal sa kanya. Alam mo, sabi niya,
Kung hindi ka umiyak ng gabing iyon, kung hindi ka tumigil sa taxi, kung hindi ka lumabas ng mansion mo, wala tayong kwento. Sabi ko, tumingin sa kanya. Tumango siya. Kaya salamat. Salamat sa iyak mo. Salamat sa pagtakbo mo. Salamat sa pagpili mo sa akin. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Dahil alam niya na. Alam niyang hindi ko siya pinili. Pinili namin ang isa't isa. Araw-araw. Sa bawat kanta, sa bawat tawa, sa bawat away at pagbati. At habang tumutugtog siya ng bagong kanta para sa amin, para sa aming anak na paparating, tiningnan ko ang langit. Ang mga bituin na halos hindi makita sa liwanag ng lungsod. Pero alam ko nandoon sila. Tulad ng pag-ibig, hindi laging nakikita, pero laging naroon. At doon sa ilalim ng acacia tree, sa gitna ng lungsod na minsang pinaghiwalay sa amin, naramdaman ko ang pinakapayak na katotohanan. Ang tunay na kayamanan hindi nasa hotel, nasa puso. At ang tunay na musika hindi nasa entablado. Nasa taong handang kumanta kasama mo, kahit sa kalye, kahit sa ulan, kahit sa wala. Dito nagtatapos ang kwento namin, pero hindi ang musika, hindi ang pag-ibig. Dahil tulad ng sabi ng kanta niya, ng kanta namin, ang pag-ibig na totoo parang acacia tree, matatag, matanda, at laging naghihintay sa ilalim ng ulan, wakas.